Ang 13 taong gulang na dalagitang itatago namin sa pangalang Marie, kinaibigan, tinulungan, pero kalaunay pinagsamantalahan daw ng may-ari ng isang computer shop na kanyang tinatambayan. Kasama po si Binibining Joy Siksik, ang VAUSI officer ng Barangay San Juan dito po sa Taytay, Rizal. Pupuntahan po natin yung lugar ng pinangyarihan ng krimen kung saan po nag-ugat ang reklamo at ang kaso. Mula po doon sa main road, medyo malayo ang lakarin. Yung looban ho'y medyo makitid. Narito ho banda sa area na ito. Halika ma'am. Papasok po tayo dito. Papasok pa tayo. Sikip po pala rito. Ano? Ito lang po talaga. Makitid. Nasaan ho yun? Dito lang po. Yan, pagpasok mo. Ito ho. So, wala nang bahay. Ayon sa tumayong testigo sa kaso, ang computer shop na dating nakatayo rito, ang tanging saksi sa mga ginawang pang-abuso kay Marie. Sa mga sandaling ito, wala na hong istrukturang nakatirik pa. Isang bakanting lote na lamang ito ngayon. Ayon sa kanyang inang sinanay Aida, April 2020 raw nang magsimulang maging matulungin sa kanyang anak ang binatang si Jello o mas kilala bilang Angela Bautista, 26 years old. Kasi po nagmo-module siya sa bahay, inoperan siya na tutulungan daw siya mag-module kasi marami naman daw sila. Ang binata, lagi rin daw may binibigay na bagong damit at cellphone sa dalagita. Ano bang ginagawa niya para ito mahikayat niya doon sa kanyang kamunduhan? Sa mga bigay-bigay siguro, inututulong ko siguro. Ano po yung mga binibigay niya? Ano daw po pera? Pera, Sunod, pagkain. pagkain, Mga damit po. yan, yung cellphone. Ay, yung cellphone po, binigyan siya yun nung ano. Pero wala din po yung cellphone, bininta ng kapatid niya. Pero, ang magaan na loob ng pamilya ni Nanay Aida sa binata, unti-unting napalitan ng pagdududa nang mapansing nag-iiba na ang kilos ni Marie. Hindi na po siya lumalabas ng bahay. O lagi daw po tulala, sabi ng pinsan po niya. Tapos hindi po daw naliligo ilang araw. Dito na raw gumana ang mother's instinct ni Aida. Nakumpirma niya ang kanyang mga hinala nang maiwan ni Marie ang kanyang cellphone. Ayun nga, panabasa namin sa chat. Sabi niya, pangako hindi kita bubuntis. Yung nabasa po namin sa ulit-ulit na tuwing Sabado po. Dahil maganda raw ang pakikitungo ni Jello sa kanilang pamilya, hindi raw matanggap ni Aida ang kanyang natuklasan. Mahirap. Hindi po makapaniwala na nagagawin niya yun eh. Nang tanungin ni Nanay Aida ang anak tungkol sa messages na nabasa, dito na raw nagsumbong si Marie tungkol sa kanyang masaklap na karanasan. Hindi lang daw siya isang beses pinagsamantalahan ni Jello sa pahintulot ng Violence Against Women and Their Children's Committee ng barangay. Isiniwalat ni Marie sa resibo ang naging karanasan niya sa kamay ni Jello. Pinabayaran niya po ako. Nalulungkot po tsaka natutulala. Natatakot po ako magsumbong.